This morning, we will continue on our theme or ang atong emphasis on the topic of or the theme of service, no? Naata sa pagstorya sa pagserbisyo. And when it comes to service, when it comes sa pagpangalagad or when we look at our world, no? Isa sa mga leading reasons why people live or kanagani mohawa sa isa ka organization, sa isa ka grupo, is because dili nila ma-feel kaning word or in a sense dili nila ma-feel kani. Dili nila ma-feel ang unity within that organization. Daghan mag-reasons para mohawa ka sa trabaho or mohawa ka sa isa ka organization, pero isa ni sa mga reasons nganong ang mga tao gahawa sila kung asa sila gagikan. For example, sa trabaho, when it comes to work, daghan ang mga gahawa sa isa ka company or sa isa ka workplace tungod kay dili maayo ang working relationship sa mga naa sa taas o sa mga ginatawag natong naa sa ubos, no? Usually ang gahawa is kaning mga naagid sa ubos, no? Kay dili nindot ang maybe many times dili nindot ang pakitungo sa mga naa sa taas sa ilaha. And so dili man day mi murag dili man mi feel nga belong mi diri nga company, mangita mi glain. Sometimes it can also happen even sa family, no? Naay mga times nga naalagi ta dira tanan, nagtapok ta tanan sa unsa sa sulod sa balay, nagakaon siguro tag sabay pero di wala unity nga ma-feel or may experience sa matag usa. Mao gani nang usahay, no, kana ganing dili ta ganahan mo apil og reunion. Dili ta ganahan mo tambong og reunion kada December or pag kanang holiday or kanang summer. Kay nganuman, every time nga mo appeal tag reunion, magtapok-tapok ta. Ang ending always is mag-away-away tungod kay sa yuta, sa bahinay sa yuta. Or unsa pa ba nang pwede awayan diha, mga bahinan sa mga possession siguro. And so, kanang naa ang connection pero dili ma-feel ang unity. That's why many people live from their work or even from their family tungod ana nga mga rason. And siguro some of us or many of us kabaluta unsay feeling to be part of something nga wala unity, no? Ang uban siguro wala tay gana nga mo serve sa atong company or sa atong workplace kay dili man taganahan sa mga tao nga atong ginaserbisyuhan. Kaya wala may unity, wala may sense nga magkauban gyud mo nga tinud-anay. Walay ang uban siguro kanang ginahimo nato ang pag-work or pag-serve nga kada ganing napugos lang ta. Pinugos lang ta kay para lang makakwarta ta sa trabaho. Sige lang, mao man gud ni akong trabaho karon. Bahalag wala ko nalipay kay wala unity basta makakwarta. Or even when it comes to family, sige lang, saon man tanan nga parte man gyud sa akong pamilya, siya man gyud akong igsuon, siya man gyud akong papa, siya man gyud akong mama, kinahanglan serbisyuhan. So napugos lang. And so when we serve, even na ang pagserbisyo, walay joy, walay peace, walay enjoyment sa pag-serve. Kay nga naman, dili na to ni ma-feel. And this can happen most especially inside the church. Kani siya, common ni siya sa trabaho, sometimes common sa pamilya, but mas common yun ni siya sa church. Kaning disunited church. Mao nang in our passage this morning in Philippians chapter 2 verses 1 to 11. If you have your Bibles with you, abrihan nato ni siya sa Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Kung tanaw ito ang verses 1 and 2. Sa sugod, no? In verses 1 and 2, makita na to nga ginaawhag ni Apostol Pablo ang mga believers na sa ilang paghimo sa ministry, sa ilang pag-serve sa buluhaton sa Ginoo, unsa daw ilang tinguhaon sa tanan? To be united. Tinguhaon nila nga mahiusa sila sa tanang panahon. Unsay giingon dira, especially in verse 2, to have the same mind, to have the same love, to have the same purpose sa pagpangalagad sa Ginoo.
Now, ang pangutana is that even possible? Posible ba nga sa isa ka church, or for example, sa inyong trabaho, tanan mo parehas mo pag-isip, parehas mo paghuna-huna? Sa inyong family, parehas mo tanan o kanang level sa paghigugma sa matag usa. Or maybe in the church, parehas ta tanan og purpose. Ang pangutana is this even possible? And Paul shows us sa mga sunod nga mga verses that yes, it is indeed possible. Dili siya perfect, pero posible nga magpadayon ta sa pag-serve sa Ginoo nga united ta. Dili perfect unity, but at least naa ang unity. This morning, atong tanawon ang formula nga gihatag ni Apostle Paul on how we can uphold unity, especially in the body of Christ. Paunsa man nato nga ma-maintain. Naa naman ning unity. We are united in Jesus the moment nga nagbutang ta sa atong pagsalig diya sa iya. Isa na ta ka pamilya. Ang pangutana is, paunsa nato ni siya mapabilin nga united ta sa tanang higayon. Dili lang ni sa church, but even I challenge you nga tinguhaon nato ni in our family. Paunsa man nato mapabilin nga united ang atong family? Paunsa ba nato lisod man sa workplace kay dili man nato sila masturyahan always, pero paunsa nato tinguhaon nga naa unity even kung asa man ta? Now, there are 3 nga kinahanglan nato bantayan. And una is the attitude we are to embrace. Unsa nga klase nga attitude ang dapat nato kanang i-accept nga parte gyud sa atong pagkatao, and that is humility. Humility. Basahon nato in verses 3 to 4. Ingon pa diri, you can join me or pwede ko ninyo sabayan sa inyong sarili nga mga Bibles. This is in ESV. Ingon siya in verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Now, diri, makita nato nga gibadlong ni Apostol Pablo ang mga believers sa Philippi na, ingon siya, ayaw mo og sige og huna-huna lang sa inyong kaugalingon. Ayaw lang mo sige huna-huna sa inyong kaugalingon. Pero, pagtanaw pud mo, una, sa significance, kanaganing sa value sa imong mga kauban, and at the same time, pagtanaw pod kung unsa ang makaayo, unsa may mga interest nila. Unsay makaayo sa uban tao. Kaya nga naman, ang normal nga tendency nato nga mga tao, or ang normal nato nga, kanaganing, of course, gikan man ni siya sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, pero ang normal nato nga tendency as human beings is to always look at, or to always look for ourselves. Kada bang, tanawon nato kung unsa may makaayo sa ato, di ba? O man na always ang atong ginahuna-huna. Unsa may mabaka-benefit ani sa ako. Our tendency is to always look out for our wants, our needs. Mao ni akong kinahanglan, mao ni akong gusto. Labi na diri sa kalibutan nga ang atong kalibutan sukad pa sa una. Again, because of sin, kaning nahimo na siyang survival of the fittest. So ipasabot ana, kung kinsay kusgan, kung kinsa ang dato, nay kwarta, kung kinsa ang kanang nay abilidad, kung kinsa ang gwapo, kinsay gwapa, mao ang daog sa kinabuhi. Tama? Ingana ang kalibutan mag-work. And so, dili ka matingala nga ang mga tao sa atong palibot, unsa man, they are always trying nga mo dato, magka-position diri sa atong palibot, kanang mugwapa, magparitoke, kay nga naman, kung dili kay nga na, pildi ka, lugi ka. Kung wala kay naabot sa imong kinabuhi, lugi ka. So, ang mga tao diri sa atong palibot, or even kita, apil po taan grabe atong pagpakining kamot, kay ingana ang atong kalibutan. And so, ang una-una nato always is again, unsa may makaayo sa akoa.
Now, ang pangutana is that completely wrong? Mali ba nga maghuna-huna ta kung unsay makaayo sa ato, Of course, dili. Of course, God also wants us to take care of ourselves. Kaya nga naman, regalo man ni sa Ginoo sa ato ang atong kinabuhi. Pero tanawan ninyo, wala nag-ingon si Paul dire nga ayaw ninyo pansina ang inyong interes. Pero sa iyang giingon, ayaw ninyo, ayaw lang mo tanaw sa inyong interes, but also tanaw mo sa interest sa ubang tao. Ayaw lang mo gunahuna kung unsay makaayo sa inyo, but kung unsa pod ang makaayo sa uban. Tanawa pod unsa ang maka-value sa ubang tao. How we can give significance to other people. Why is this very important? Ganang importante man Because this is how we fight selfishness. Mauni ang pamaagi nato, paunsa nato labanan ang selfishness. Kabalo mo, kung naamay makapatay sa church, makapatay sa isa ka organization, or any relationship, it is selfishness. Once gani nga magsige na taghuna-una, himuon ako kung unsay makaayo sa kuha, himuon ako kung unsay makalipay sa kuha. Wala ko ipake sa ubang tao. Mauna ang modaot sa church, mauna ang modaot sa inyong pamilya, mauna ang modaot sa inyong relasyon. Kung magsige lang taghuna-una sa atoang sarili. And we can only fight selfishness, pinaagi sa unsa man, humility, pagpaubos sa atong kaugalingon. Humility is saying, yes, gusto nako ni, yes, gikinahanglan nako ni, pero unsa may makatabang sa uban tao? Unsa may mas labaw makabenepisyo sa mga tao sa akong palibot? That is humility. And can you imagine a world kung kita tanan ing-ani ta maghuna-huna? Can you just imagine ang kalibutan nato kung all of us are always thinking about the benefit of other people? Can you imagine every member of your family nga magsigi og hunahuna unsay makaayo sa iyahang mga kauban sa panimalay? For example, ang anak mo ingon, hala, naay hugason. Hugasan na nako ni daan kay kabalo ko kapoy si mama pag bagikan niya sa palengke. Tapos ang mama maghuna-huna pod, hala, or kanang magluto ko og lami, gikan siya palengke, mupalit ko og lami nga sudan ingredients kay magluto ko og lami kay kabalo ko na stress na kong anak sa pagtrabaho or pagskwela. Always thinking about the needs or the interests of others. For example, diri sa church, ay moapil ko sa buluhaton sa mga men, moadto ko sa church kay rest day nako kay kabalo ko na ay buhaton dito sa simbahan karong adlaw. Or muhatag ko para sa church planting kay na ako'y ikahatag. I have extra money to give. So muhatag ko og sa church planting, sa missions or kung asa ba nga ministry. No? It starts with the mindset of humility. Panghuna-una ba nga, unsa may makatabang. Kana siya, ginagmay lang na siya pamaagi. Pero those are practices of humility already. Kanang always thinking kung unsa ang makatabang, makabenefit sa uban nga tao. Not thinking about ourselves. Of course, maghuna-una, gihapon ta nga, naagihapon tayo makaon, unsa gihapon makaayo sa ato, but again, also thinking about the interests of others. Again, it starts with the mindset of humility. Now, secondly, wala lang niingon si Paul what kind of attitude nga dapat na ata. But he also gives us the example we are to follow, and that is in the life of Jesus. Naghatag siya unsa may dapat i-develop nato, and then naghatag pud siya og model example nga dapat nato sundon. That is found in verses 5 to 8. Nun siya dire, have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men,
And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Now, Paul is saying here, kaning mindset of humility, actually, naana ni sa atua. This is already with us. Kaya nga naman, because the primary example of the true kind of humility, kailan na ta? Kailan na ta kinsa naa na sa atong kinabuhi, and that is Jesus. So dili na ta kinahanglan magsigig huna-huna, dili na ta kinahanglan mo adto pa sa layo. Kaya nga naman naa na dire. We have the example of what it means to be humble. Kung na may tinuod nga picture sa humility, mauna nga ang pagbilin ni Jesus sa tanan nga privilege niya dito sa langit. He left everything, tanang privilege of being the Son of God. And He chose to come here on earth to live like a normal human being and even to suffer death. And even that is death on the cross. Kabalo mo, kita pa manggani, no? Kana ganing kuhaan taog karapatan. For example, natay silingan nga, kana ganing atua man ang tugkaran, pero kanang ilang ginaangkon ba ang atong tugkaran? Kuhaan tag karapatan sa atong tugkaran kay na sila dira sila ga-park sa ilang sakyanan or ga-park silang motor. Kita man gani makuhaan og karapatan, di ba? Dali ra kay ta magreklamo. But look at the example of Jesus. All the privilege of being the Son of God. Para lang mo adto diri sa kalibutan, mabuhi isip parehas na to, and even to die on the cross to obey the will of God para sa iyaha. Gihimo na niya una kay gihigugma niya ang Ginoo. He wanted to be obedient to the Father. But secondly, He did that kay gihigugma ta niya. Because of Jesus' great love for us. And through the humility of Jesus, sa may nasa to, we have salvation, we have hope for eternity, and we have this family in Jesus. No? Pinaagi sa humility ni Jesus, daghan kay taog nga experience nga maayo. Diri sa kalibutan, kasagaran sa mga taong kanang ang goal nila sa kinabuhi is kabalo mo anang kanang magpataas og pangalan. Unsa man ka magpataas og pangalan diri sa kalibutan? Sa NSO ba? Or sa na? NSO no? Ilahion nimo yung pangalan, dungagan nimo didto. Pero how do we put value in our name diri sa kalibutan? Kana ganing masumpayan og daghan kayo nga mga degree ang imong pangalan. For example, isa lang no. Kaila mo kinsa ang world record holder, Guinness World Record holder sa person with the most degrees ug pila ka degree ang nahuman. Kaila mo kinsa? Okay, this man comes from India. Kani siya si Dr. Sagi Satyanarayana. Kamu lang basa na. The man with 111 degrees. And kanang 111, puros na doctorate. So naa siya ay 15 Doctor of Science, 25 Doctor of Literature or Letters, Doctor of Letters, and 71 Doctor of Philosophy. Kabalo mo unsa ka lisod magka-Doctor of Philosophy? Sometimes kinahanglan nimo mag-learn og other language kay ang libro German. So kinahanglan nimo tunan. Ingana kalisod mga man. And yet 111 degrees, no? Can you just imagine world record holder sa pinakadaghan na human og degrees? Ingana magpahatag og value diri sa kalibutan. Kung wala kay sumpay sa imong pangalan, maski na junior na lang no, wala gyud luya ba. Kanang wala kay sumpay sa imong pangalan, kanang usahay murag luoy ka, pildi ka. And yet nakoy kaila nga pastor. Nakoy kaila nga pastor nga kani nga pastor dili ni siya parehas ani ni Dr. Sagi. Pero naa na siya mga daghan na po siya achievements, naa na siya doctorate, ingana, no? Kung kumpara sa amoa nga mga normal nga mga pastor, kanang layo ra siya sa amoa. And yet, kabalo mo every time nga moadto siya simbahan, kanang mangayo og introduction sa iya, pastor, paunsa man namo ka introduce imong biography, asa ka ni graduate, unsa imong nahiman, unsa imong na-accomplish. Kabalo mo sa iyang ingon always,
Mingon siya, ayaw na lang na iingon. Iingon lang, alagad sa Ginoo. Mao lang na iyang gusto nga introduction siya, alagad sa Ginoo. He doesn't care kung nakadoktor na siya, masters, unsa ba na iyang nahuman dira. Gusto lang niya mailhan, isip, isa ka, alagad sa Ginoo. And dili ba mauna ang kamatuoran? Isn't that the truth for all of us? Nakitang tanan, at the end of the day, we are all but servants of God. The moment nga nahimot ang Christian, alagad po ta sa Ginoo. And we are all called to live just like Jesus. Ang kinabuhi ni Jesus ang nahimong prime example nato. Nga maski na si Jesus, daghan siya katungod sa kinabuhi. But He chose to serve us. And so we are also called to serve others just as how Jesus served all of us. Kita tanan, pantay-pantay ta sa mata sa Ginoo. Pantay-pantay ta kay isa ra ta Ginoo nga ginaalagaran. Mao na ang ipakita sa kinabuhi ni Jesus, and we are also called to follow His example. So unsa to? Una, Apostle Paul shows us that unsa nga attitude ang atong dapat i-embrace, humility. And then he gives us an example through the life of Jesus. Lastly, Paul gives us the motivation. Nganong kinahanglan man ta mag-pahumble, or dili pahumble nganong kinahanglan man nato i-develop ang humility. And here he shows us the result we are to desire, and that is exaltation. This is found in verses 9 to 11. Let me read it to you. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, kung basahon nimo ang katuwaning point number 3 na to, sa atong point number 3, balikan na to kadali. The result we are to desire is exaltation. Medyo murag na contradiction. Nga naman, ang atong ingon ganiha, unsa atong dapat tinguhaon? Humility. Ang humility is paubos. Pero nganong dire, we are to desire exaltation, which is pagpataas. Okay? Humility is pagpaubos, pero nganong ginaingon nato dire that we should desire exaltation, which is pataas. Tanaw na to ang nahitabo kang Jesus. Pagkahuman niya nga nagpaubos siya sa iyang sarili, literally nga nagpaubos siya kay namatay man gid siya, unsay gihimo sa Ginoo sa iyaha? The Lord God the Father exalted him, una literally kay gibanhaw man siya sa kamatayon paadto sa langit, so isaka gid siya. Pero also ang pangalan niya, the name Jesus, katong before pa siya namatay, unsay ilang gihimo sa pangalan? Unsay gihimo kang Jesus? Gitamas-tamasan iyang pangalan. Gitamas-tamasan iyang title as the Messiah. And yet, the promise of Jesus, the promise of God sa iya is, kanay mong pangalan, the moment nga mubalik na ka, every knee, tanan ta nga mga tao diri sa kalibutan, muluhod ta sa pangalan ni Jesus. That is the reward of God the Father kang Jesus because of His humility. So naay appeal nga reward. When we humble ourselves, naa po day gapaabot sa ato nga reward ang Ginoo, ang atong amahan. Again, ang atong reward, dili man tap maparehas kang Jesus nga tanang tao muluhod sa ato no? Dili lang pod siguro tamangandoy nga kana ganing pag i-mention imong pangalan, muluhod sila sa imong atubangan kay katubayang tao nga kato ganing silingan nato sa Davao nga gusto siya mahimong Jesus, tanawa asa na siya karon. Na siya sa Senado, nakag-hearing na kada week, no? But to desire to be exalted, kabalo mo, the desire to be exalted is not wrong. Dili siya mali. If, naay pero. Ang pag-desire nga i-exalt, dili siya mali if it comes from God. O dili gikan sa tao. If ang atong desire is ipataas ta sa mga atong kauban, then that is the wrong motivation.
Pero kung ang atong desire is ipataas ta sa Ginoo, and we will humble ourselves, kay gusto, kabalota nga kung i-humble nato atong sarili, ipataas ta sa Ginoo sa tamang nga panahon, then that is the good kind of desire. That is the good kind of motivation. Si Apostle Paul, maupod na ang iyang giingon. Di ba? Ingon siya, I strive so that I will get the crown of life nga nagpaabot sa ako when I get to heaven. Walay mali nga na imong motivation is i-exalt ka sa Ginoo. Kaya nga naman, promise na niya para sa ato. Live and serve with humility, and the Lord will exalt you in the right time. Nindot man ang kanaganing dayigon ta sa mga tao sa atong palibot, di ba? It feels good nga kanang ingnan ka nga, uy, buutan kay ka, or kanang hawd kay ka, di ba? Nindot sa paminaw. Pero kung wala pa ka kadungog og good job sa imong ministry, kung wala pa ka kadungog og proud ko nimo kay naningkamot ka sa imong pagskwela, kung wala pa ka kadungog og salamat sa imong pagserbisyo, labi na kay wala ka na-appreciate sa ubang tao, or maybe wala sila nakakita sa imong effort, sa imong gihimo, igsuon, pag-abot nimo dito sa langit, naay nagpaabot nimo dito nga, well done, good and faithful servant. Ug napanay pakapin nga handa. Ingon ba, promise na sa Ginoo, well done, good and faithful servant, join me in my feast. Mga unta, mangumbira ta dito sa langit when we get to heaven because we have followed in the humility of Jesus. Use that as a motivation. Gamito na ito na nga ma-motivate ta nga i-humble na ito atong sarili. Moingon ta sa atong sarili, Lord, I will follow your humility kay kabalo ko nga mauni ang life nga i-bless nimo. Dili lang diri sa kalibutan, but even in the eternity to come. Our call is to humble ourselves so that when the right time comes, the Lord will exalt us. Mga igsoon, unity is possible. Posible nga naatay unity diri sa church. Naatay unity sa atong family. Unity dili unitim, kay nag-break na ba ang unitim? Unity is very possible. Unity in the church, unity in our homes is very possible, and God has already given us paunsa nato ni siya mapadayon. Paunsa nato ni siya ma-maintain in our life, in our community, or in our church, and even in our home. Let us embrace the attitude of humility with Jesus as our example and His exaltation as our motivation. Dawato nato nga part sa atong pagkinabuhi as Christians ang pagpaubos sa atong sarili. Sometimes, kabalo ko lisod, no? Kay pag magpaubos sa, dira pa hinunta, tamak-tamakag samot. Or dira pa hinunta, i-down og samot, no? But this is the life of Jesus. And if we want to be exalted dito sa langit, ang pinaka-importante exaltation, we need to embrace the life of humility. And our example always, mutanaw ta permente sa kinabuhi ni Jesus. As we close, lingiyay mong katapad, and let us reflect on our kaninga question. Isa lang atong pangutana, pero daghan ni siya og aspeto. Okay? Lingiya sa day mong katapad, basig wala pa good morning ana niya. Okay? So for our question, sa unsa nga mga pamaagi nako maikinabuhi ang humility or pagpaubos? Sa una nga area is diri sa atong church. How can we live out humility? Paunsa nato siya i-express ang atong humility or kinabuhi? Ikaduha, sa inyong panimalay. Paunsa man ka mahimong humble sa inyong balay? Isip isa ka parent, isip isa ka anak. And then lastly, sa work or sa school. How can you show humility sa imong mga classmate or sa imong mga katrabaho? So I'll give us a couple of minutes, mga 5 to 7 minutes, and then pagkauman, we will all pray together. So we can now share sa atong mga katapad.
Sige, kung wala pa tanahuman, I encourage you to continue, no? Even pagkahuman sa atong church or maybe sa inyong panimalay. Let's bow down our heads. Atong iduko atong mga ulo. And kung unsa man na atong na-share karon nga pamaagi nato para magkinabuhi sa humility, let's ask God nga tabangan ta. Dili ni siya sayon, buhaton. Challenging ni siya para sa ato ang tanan. But let us pray nga pinaagi sa atong kinabuhi, others will see Jesus through our humility. Let us come to the Lord in prayer. Lord, salamat o God for your reminder para sa mga this morning. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Jesus nga nahimong example sa amoa of what it means to be humble, O God. What it means to embrace humility. And akong pagampo, Lord, for everyone nga naadiri karon and even sa among mga kauban online, Lord, tabangi kami, Lord, sa tanang higayon sa among kinabuhi. Especially sa mga panahon, Lord, when people kanang i-aggravate me or naay mga problems or naay mga panag-away, dili panagsanabtanay. I pray, Lord, nga tabangan minimo to humble ourselves, O God, and to continue to show ang love, ang grace sa ubang tao, O God. I pray, Lord, nga kung unsa man namong naingon karon nga mga maybe nakashare mig struggles na mo in our desire to be humble. Lord, tabangi pud me to deal with this, O Lord. And we pray, Lord, nga everyone nga naadiri, this family of Tagsi, O God, Lord, ang mga tao sa among palibot will recognize us or will see us as a truly humble people, O Lord, nga nagahatag og himaya diha sa imo. Salamat, Lord, and tanan ni among ginasalig, ginapasalamatan diha lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless ato ang tanan.